pagbabalik ni Juan Crisostomo Ibarra sa Pilipinas matapos mag-aral sa Europa ng 7 taon. Siya ay inimbitahan sa piging na inihanda ni Kapitan Tiago na kung saan naroon sina Padre Damaso, Doña Victorina, Teniente Guevara, mga panauhin at iba pa. Bakit ba tayo pinapatawag ni Kapitan Tiago? Darating daw kasi ang anak ng yumaong kaibigan ni Kapitan Tiago. Dapat hindi na lang pala ako nagpunta rito. Aksaya lamang ito ng oras ko para lamang sa isang Indio. Ipag-umanyan niyo po, pero tayo nasa bahay ng isang Indio. Oh, nandito na pala sila. Ikinararangal ko ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael. Siya ay nanatili sa Europa ng 7 taon. Kinalulugod ko po kayong makilalang lahat. Binabati ko po kayo sa iyong pagdating, Ginoong Ibarra. Ako po si Teniente Guevara. Sa kalagitnaan ng salo-salo, nagsimula ang pagkontra ni Padre Damaso kay Crisostomo Ibarra. Kamusta naman po, Ginoong Ibarra, habang kayo sa Europe? Mabuti naman po. Marami akong natutuhan ng iba't ibang kultura mula sa kanila. Pero hindi pa rin maikukumpara ang ating sariling kultura. Anong sabi mo? Nag-aksaya ka lamang ng pera at panahon para matutunan ng mga bagay na yon, na maski batang nag-aaral ay alam yun. Umanin po, pero ako'y may mahalagang pupuntahan. Ako'y mauna na po sa inyong lahat. Ngunit darating pa si Mary Clara. Paparito po ako bukas, ngunit may mahalaga akong hindi dapat pagdito. Tingnan nyo ngayon ang mga nangyayari sa mga kabataang pinapadala sa Europe. Kaya't dapat ipagbawal na ito ng pamahalaan. Binata, Teniente, kayo pala. Ginoong Ibarra, may dapat po kayong malaman tungkol sa iyong ama. Tungkol sa aking ama? Tama po, ito'y tungkol sa pagkamatay ng iyong ama sa bilangguan. Sa bilangguan? Namatay aking ama sa bilangguan? Dahil sa pangyayaring yun, nabilanggo ang iyong ama at doon na rin namatay. Hanggang ngayon, wala pa rin siya. Marami siguro inaasikaso. Magandang gabi po. Magandang gabi din po. Naghihintay na po si Maria Clara. Maria Clara, Ibarra, buti naman at nakapunta ka dito. kamusta ka na? Ito, mabuti naman. Halika at maupo na tayo. Tapos umutpo ang dalawa ay kinuwento nila ang isa't isa sa napakaraming taon na makalipas. Marami silang napag-usapan hanggang... Mahal ko, kailangan ko na palang pumunta sa San Diego. Dahil bukas ay araw ng mga patay at kailangan kong bisitahin ang aking yumaong ama. Naintindihan kita. Mag-ingat ka, Ibarra. Dahil sa sekreto na natuklasan ni Ibarra tungkol sa bangkay na kanyang ama ay hindi nito napigilang ilabas ang kanyang Anong sabi mo? Itinapon mo lang ang bangkay na nandito? Oo, umulan kasi mga panahon na yon at mabigat ang bangkay. Kaya itinapon ko na lang ito sa ilog. Ikaw, anong ginawa mo sa aking ama? Nagkamali ka ata, binata. Wala akong ginawa sa ama. Sa aking paghihinala ay kagawa niyo ni Padre Damaso. Si Crispin ay napagbintangang nagnakaw sa loob ng simbahan, kaya't hindi siya maaaring umuwi hanggat hindi niya maibabalik ang kanyang ninakaw.
Labis na karahasan ang nangyari sa makapatid sa kamay ng sakristan mayor na siyang tunay na salarin sa pagnanakaw. Kinuha niya si Crispin at sinampal si Basilio para mawala ng malay at upang hindi nito masundan ng dalawa. Dali-daling tumakbo si Basilio patungo sa kanyang ina upang isalaysay ang mga pangyayari. Nay, si Crispin! Ano? Anong nangyari kay Crispin? Magandang umaga ho. Maaari ko po bang makita ang anak ko na si Crispin? Huwag ka lang magkaila, Sisa. Matapos makapagnako ang anak mo. Marahil nandun ang mga sibil para dakwin ang anak mo. Ano ho? Diyos ko po, wag mo pong pababayaan mga anak ko! Asa naman ninakaw ang mga anak mo? Ninakaw? Hindi magnanakaw ang mga anak ko! Sumama ka na sa misisa, huwag ka na magsinungaling. Wag mo! Hindi ko magnanakaw ang mga anak ko! Hindi totoo yan! Wag mo! Wag! Wag mo! Makawalan po kayo sa akin! Wag po! Wala po kasalanan mga anak ko! Wag po! Wag po! Wag po! Wala po kasalanan! Mananatili ka muna dyan habang hindi binabalik ang mga anak mong hinakaw. Sige, umalis ka na. Baka magbago pang utos ni Alperes. Nasaan na kayo? Basilio? Crispin? Mga anak ko, bakit ang kalat dito? Basilio? Crispin? Mga anak ko, nasaan na kayo? Basilio? Crispin? Mga anak ko, nasaan na kayo? Basilio? Crispin? Mga anak ko, nasaan na kayo? Basilio? Crispin? Nakapiras ng damit ng anak ko, may dugo. May dugo? Oo nga, dugo. Basilio. Dugo. Basilio. Crispin. Hindi kaya ng nanay. Hindi magnanakaw ang anak ko. Magandang umaga po, Mang Tasyo. Magandang umaga din sa iyo, Ginoong Ibarra. Umupo po kayo. Ano po bang may paglilingkod ko sa inyo? Ibig ko po sana bigyan niyo po ako ng payo kagaya po ng pagpayo niyo sa aking ama. Patungkol po sa aking pagbabalak na pagpapatayo ng paralan. Kung ako ang iyong tatanungin, nararapat na sakura ka sumangguni, sapagkat sila ang may lakas, maging ang may kaya, tungkulin at kayamanan. Paano po kung ako'y mabigo? Mabigo man kayo sa inyong panukala ay katutuan niyo pa rin maisip na ginawa niyo ang lahat ng iyong makakaya. At ang tibay ng iyong loob ang siyang magiging tanglaw sa lahat. Naniniwala po ako sa inyo. Hindi na sayang ang pag-asa ko magkamo ng mabuting payo. Sa ngayon po, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo. Uy, Elias! Tuloy ka, kaibigan. Anong kailangan mo? Ako'y may mahalaga pong dapat sabihin sa inyo. Tungkol po ito sa inyong mga kaaway. Kaaway? Meron akong mga kaaway? Marami sa panahon ngayon, hindi ang salarin, kundi ang mararangal na tao ang lalong nakakakutan. Kung gayon, maraming salamat sa iyong mga babala. Wala na po. Sige po, maalis na po ako. Huwag mo pong kakalimutan ang mga sinabi ko sa inyo. Mag-ingat kayo. Kailangan kayo ng akbay. Salamat sa iyong mga babala. Sobra naging gastos ang paralang yan. Ang hirap sa mga Indio ay nakapag-aral lamang ng konti ay kala mo kung sino yun. At ang mga taong yan ay namamatay at nabubulog sa bilangguan tulad niyo. Wala kang karapatang alipustahin ang banal na alaala ng aking ama. Magdasal ka na ng maikli mong nalaman pagkat dumating na ang oras mo.
Isa kang hangal. Malalaman natin ngayon kung anong klaseng putik ang nananalaytay sa iyo. Ibarra! Wag! Alang-alang na lang sa akin ay huwag mong gawin ang bagay na iyan. Patawarin mo sana ako, Maria Clara. Kapitan Tiago, nabalitaan kong nagkasakit si Maria Clara, kaya idinala ko si Dr. Espadanya. Gracias, Doña Victorina. Kapitan Tiago, ikinagagala kong ipakilala sa inyo si Don Alfonso Linares, ang kamag-anak ni Padre Damaso. Pinararangal ko makilala ka. Ngayon din po. Dumating si Doña Consolacion, ang paraluman ng mga gwardyang sibil. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Kala mo kung sino ka? Sino ako? Ako lang naman, si Doña Consolacion. Impacta pala, ah. Anong nangyayari dito? Magsitigil kayong dalawa. Makakaya sa bisita natin. Halika na, Don Alfonso. Iha, kinagagala kong pakilala sa iyo si Don Alfonso Linares, isa sa aking kamag-anak. Hindi ko akalain na makakakita ako ng malaanghel na kaganda. Maraming salamat, Don Alfonso. Aba, Elias, anong kailangan mo? Yung Ibarra, kailangan nyo na pulumisan. Ha? Bakit? Tuklasan ko po na may isa sa duwa pag-usik. Kayo na po ang sisigaw ng pangalan nito. Ayon ko sa aking kausap, inupahan mo po sila upang magulo. Mabilis na itinago ni Ibarra ang mga kasulatan sa ilalim ng kabinet upang hindi ito gawing panglaban sa kanya, hanggang sa namasdan ng mga kawal upang siya ay hulihin. Nakatakas si Elias bago pa man ito nakita ng mga kawal at sinunog ang bahay ni Ibarra upang hindi magamit ang mga kasulatan laban sa kanya. Ikaw nang bahala sa kawal. At ako naman bahala na iligtas si Ibarra. Sige. Aba, sila Ibarra at Elias yun, ah. Tinulungan ako ni Elias makatakas. Mahal ko, sadyang hindi tayo nauupo sa isa't isa. Naparito ako upang sabihin, pinapatawad na kita. Binigaya ka sana. Huwag kang magsasalita kung hindi mo alam ang buong katotohanan. Natuklasan ko na ang aking tunay na ama ay si Padre Damaso. Ano? Nagtaksilang aking ina sa kinikilala ko. Ayon kay Padre Damaso ay hindi ako maaari magpasya sa inyo. Kung hindi, ay ibubunyag niya sa mga tao ang aking lingkid. Ako ang dapat mong patawarin sapagkat pinag-alinlangan ko ang iyong katatakan. Tumakas ka aking mahal, at saan ka man papadpad ay laging tandaan na ikaw ay laging nasa puso. Paalam, aking mahal. Tumakas sina Elias at Ibarra patungo sa ilog gamit ang bangka. Nang masundan sila ng mga gwardya sibil ay nakapagdesisyon si Elias na tumalon at agawin ang kanilang mga atensyon. Nagpaputok ang mga gwardya sibil at nang lumitaw ang kulay dugo sa tubig ay nilisan ng mga ito ang ilog sa kanilang paniniwala na patay na si Ibarra. Ginapang ni Elias sa pangpang upang humingi ng tulong nang nadatnan nito si Basilio na umiiyak habang yakap-yakap ang bangkay ng kanyang ina. Sino at ano
anong ginagawa mo dito? Ako po si Basilio at ito po ang aking inay. Patay na po siya. Inutusan ni Elias si Basilio na manguha ng kahoy at silaban ang kanilang mga bangkay ni Sisa dahil alam niyang hindi na siya aabot sa bukang liwayway. Ito na may sinunod ni Basilio at nagtungo sa kahuyan. Mamatay man akong di makikita ang ningning na bukang liwayway. Ngunit sa mga mapalad ay alalahanin niyo ang mga nagtanggol sa ating bayan. Sa huli, si Juan Crisostomo ay pinagkalulo at pinaghabol ng mga otoridad. Ang kanyang minanahal na si Maria Clara ay naging madre at si Elias naman ay nagbuwis ng buhay para tulungan si Juan Crisostomo na makatakas. Ang nobela ay magtatapos sa isang panawagan para sa pagkilos ng mga Pilipino para sa kanilang kalayaan at dangal.